Tayo po ay patuloy na magbubulay ng salita ng ating Panginoon. Pag-ibuksan po ang inyong Biblia sa Mateo chapter 24. Mahaba-haba ang ating teksto, kaya medyo bibilisan ko ng basa. Sundan nyo lang po sa inyong mga hawak na Bible. Mateo chapter 24. Buong chapter. Actually hanggang chapter 25, pero yung chapter 24 lang muna ang ating basahin. Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itunuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, "Nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato, lahat ay iguguho." Verse 3, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito ang sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng mga taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng manganganak. Pagkatapos ay kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga ito, ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ng magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain nito na nagbabasa, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit na ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo ang inyong pagtakas sa hiwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamahinga. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatian, hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pinaikli ng Diyos sa mga araw na iyon, walang taong maililigtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo, o naroon siya, huwag kayong maniwala, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw at kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko ng sabihin ito sa inyo. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kang maniwala. Sapagkat darating anak ng taong parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwetre. Pagkatapos ng kapighatian, sa araw na iyon, sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan, at pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao, at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila
ang anak ng tao na nasa alapaap at darating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay umuusbong at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating, halos naririto na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang sanlaing ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinabi ay tiyak na mananatili. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit o maging anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng panahon ni Noe. Noong mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din, mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may 2 lalaki nagtatrabaho sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. May 2 babaeng nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito kung alam ng may-ari ng bahay, kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan siya ng tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos, isasama sa mga mapagkunwari. At dooy, tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Mahaba ang ating teksto. But anyway, very obvious ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Tungkol saan ang ating pag-uusap ngayong umaga? Ito po'y tungkol sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sino sa inyo ang excited na misa inapanalangin, Panginoon, sana bumalik ka na. Excited pa tayo na sana ang Panginoong Yesus bumalik na. Ang paksang ito po ng pagbabalik ng ating Panginoong Yesus ay isang napaka-sensitive na topic para sa iba. At sa marami ito'y napaka-laking usapin kasi maraming mga pagtatalo-talo patungkol dito. Hindi natin pag-uusapan ngayong umaga kasi punong-puno ang mga talataan din ito ng mga doktrina tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus na pinagtatalunan ng iba't ibang mga grupo. Hindi natin pag-uusapan ngayong umaga ang ilan sa mga pagtatalo-talong iyon. Bagaman magandang mapag-usapan yon, pero hindi muna ngayong umaga. Maaring sa ibang mga pagkakataon o di kaya sa ating mga hiwalay ng mga pag-aaral, tulad ng pag-aaral natin tuwing Martes sa Lucio Laurel, or kung mabibigyan ng pagkakataon na magkaroon tayo ng series na mas mahaba tungkol dito. Ganun pa man, gusto kong balikan nyo yung verse 29 sa ating binasang talataan at basahin natin ng marahan this time. Ang sabi ganito, verse 29, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin. Mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan.
Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao. At mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap. Dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. At sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig ng daigdig at titipunin ang lahat ng mga hinirang mula sa lahat ng dako. Ito ay isang eksena, itong part na ito, na ang mismong Panginoong Hesus ang nag-prophesize, nagsabi. Ito ang mangyayari. Ito yung actual na magiging ganap sa panahon o araw o oras ng kanyang mismong pagbabalik. At merong ilang mahalagang details na kapansin-pansin. Merong pagbabagong mangyayari sa kalawakan, sa kalangitan. Kung gaano ka-literal yun, pag-aaral natin siguro sa sunod na mga pagkakataon. Pero merong hindi pangkaraniwang pagbabago na mangyayari. Pagtingin natin sa kalangitan, sa kalawakan, sa araw na iyon. At ang sabi pa dito, ang kanyang pagdating ay makikita ng lahat. Ito'y kaibang-kaiba sa unang pagdating ng Panginoong Hesus dito sa mundo, sa anyong sanggol, na iilan lamang ang nakaalam at nakakita ng aktwal. Pero sa kanyang ikalawang pagbabalik, ang sabi ng ating talata, makikita ng lahat. Sa kanya rin pagbabalik, sabi noon, mahahayag ang kanyang kapangyarihan at karangalan na kaibang-kaiba rin sa kanyang unang pagdating. Dahil nung unang niyang pagdating, ang sabi ng Biblia, iniwan niya ang kanyang trono at siya lubos na nagpakababa sa pamamagitan ng pag-aanyong tao at namuhay bilang isang tao. Pero sa kanyang ikalawang pagbalik, dala-dala niya, taglay-taglay niya, yung dakilang kapangyarihan at karangalan na yon ng kanyang pagiging Diyos at makikita ng lahat. At sa kanya ding pagdating, sabi ng talata, titipunin ang lahat ng mga hinirang sa tunog to ng isang malakas na trumpeta. Gaano kaya kalakas ang tunog na yon na maririnig ng buong daigdig? Pero ang sabi ng talata, ito'y malakas na tunog at yun ay hudyat para ipunin ang mga hinirang ng Diyos saan naman silang sulok ng daigdig naroon. Meaning to say, sila ay magsasama-sama, titipunin. Hindi ba't kung susundan natin ang ilan sa mga eksenang ito, ang araw ng pagdating ng Panginoong Hesus ay isang dakilang araw at masayang araw para sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Amen po ba? Parang hindi kayo ganun ka-excited na merong ganung dakilang araw. At yung mga namatay ng mga mananampalataya, sabi sa ibang talataan ng Biblia, ay bubuhayin muli at kasama ni Jesus doon sa alapaap. Exciting day ito para sa lahat ng mga Kristiyano. At last, tapos na ang ating paghihintay at malulubos na ang kaligtasan. Ganun pa man, kabaligtaran naman ito para sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos o kay Jesus. Ang araw ng pagdating ni Jesus ay araw na magiging nakakapangilabot para sa kanila. Kung ito'y araw na dakila at napakasaya para sa mga tunay na mananampalataya, sa mga walang pagkilala sa Diyos, ito'y isang kakilabot na araw, tulad nung araw ng pagdating ng baha sa panahon ni Noe. Sa madaling sabi, napakahalaga ng araw na ito dahil ito'y araw na magkakaalaman kung sino-sino talaga ang mga kabilang sa mga ligtas at sino-sino ang mga hindi. Magkakaalaman kung sino ang tunay at sino ang hindi totoo. Mahalaga ang araw ng pagbabalik ni Jesus at yan ay isang mahalagang katotohanan sa mga talatang ating binasa. Ngunit, bago ang araw na yon, mahalagang maunawaan at makita din po natin
na mahalaga din ang mga araw bago ang araw ng pagdating ni Jesus. Ano ang gusto kong puntuhin? Bagaman exciting day yung araw na yon, mahalaga din naman na inating na natin ang bawat araw na dumatating na isang mahalagang araw na araw ng paghahanda. Kailangan nating maunawaan paano ba dapat nating gugulin ang mga araw na darating bago dumating ang araw ng pagbabalik ni Jesus. Ngayon pong umaga, gusto kong pag-usapan natin o ang pag-usapan natin ay kung ano ba ang inaasahan ni Jesus na makita sa mga Kristiyano bago ang kanyang pagbabalik. Bilang mga Kristiyano, ano ba ang dapat nating ginagawa habang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Chapter 24 and 25 po ang ating talagang teksto ngayong umaga dahil iikot siya ng aking pagbabahagi. Magbibigay ako ng 4 na tagubili na pwede nating makita o nakita ko sa talataan patungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Merong 4 na tagubilin na mahalagang makita natin patungkol sa kanyang muling pagbabalik para sa lahat ng Kristiyano. Una ay yung sa verse 4, na ang sabi doon, 24 verse 4, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. O sa ibang salin, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw. Ang una, mag-ingat na huwag mailigaw. Sa nalalapit na pagbabalik po ng ating Panginoong Hesus, isa sa litaw na propesiya doon ay maglilipana ang napakaraming mga bulaang propeta, bulaang mga guro, at meron pang mga magpapakilalang sila ang Kristo o sila ang Mesyas. Nakakapangamba ito dahil sinabi ito ni Jesus mismo. Sinabi ni Jesus at ang ginamit na salita ni Jesus ay marami silang maililigaw. Take note yung salitang marami. Verse 11 and to verse 12. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap, ano pat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ilan ang maililigaw? Marami. Ilan ang manlalamig sa kanilang pag-ibig? Marami. Kaya, sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoong Hesus, ang mga bulaang ito, ang mga aluperes na ito, o mga alagad ni Satanas na ito, ay higit na magiging napaka-agresibo, napakasipag at napakasigasig, na ikalat ang kanilang turo. Dahil ang goal nila ay mailigaw nila ang marami. At hindi excuse doon ang mga Kristiyanong nasa iglesia. Sabi doon, may mga Kristiyanong madadaya, maililigaw. And worse, meron sa kanilang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kaya gagawin nila ang buo nilang makakaya na mga bulaang ito para dayain at iligaw ang marami. 2,000 taon na ang nakalilipas nang sinabi ito ni Jesus at alam nating nangyayari na ito sa ating panahon ngayon. Gaano nakarami ang mga nagkalat na iba't ibang mga turo at nagpapakilalang sila ang Jesus, siya ang Jesus. At sa ating bansa ay mayroong nagpakilala ng gayon. Madami ang naglalabasan at nagpapakilalang mga bulaang tagapagturo at nagsasabi pang sila ang tamang daan. Nasa kanila ang kaligtasan. Ang problema natin mga kapatid ay ito, sa mga nagkalat na mga bulaang at mga turong ito, ang problema ay hindi agad mahalata ng marami na yun ay mali.
na yung turong yun ay sala. Bakit? Dahil ang sabi ng ating talata, sila'y magpapanggap. Verse 11a, marami ang magpapanggap. Anong ibig sabihin ng salitang magpapanggap? Pag sinabi mong magpapanggap ka, para bagang gagayahin mo yung isang bagay. Halimbawa, mag-aaktong katulad ka, tulad ng isang artista, gagayahin mo yung kanyang bihis, yung kanyang mukha. Ganun ang gagawin ng mga bulahang ito. Kaya sa una, hindi agad mahahalata na sila ay mga bulahan. Kasi sila ay magpapanggap na mga lingkod ng Diyos. At sa una, sila ay magiging waring kapanipaniwala dahil magiging napaka-interesado ng kanilang mga ibinabahagi. At kung susundan natin ang sinabi ni Jesus, magtatagumpay sila na mailigaw ang marami. Magiging matagumpay sila na mailigaw ang marami at madaya ang marami. Dahil sa kapangyarihan din na ibinigay sa kanila ni Satanas para gumawa ng ilang mga kababalaghan. Sinabi din niya sa verse 24b, magpapakita sila ng mga kagilagilalas na mga tanda at mga kababalaghan upang iligaw ang marami at kung maaari, pati ang mga hinirang ng Diyos. Kaya gagamit din sila ng mga signs and wonders para akitin ng mga tao at paniwalain sila at sumunod sila. Ano pa naman ang mga hindi mananampalataya? May intindihan natin na talagang madali silang madadaya. Pero ang higit na nakapag-aalala sa tekstong ito, sa turong ito, sa sinasabing ito ni Jesus, ay yung mga proclaiming Christians. Yung mga nasa iglesia. Mga Kristiyanong nagpahayag na sila'y Kristiyano. Ang sabi ni Jesus, merong maililigaw sa kanila. Sabi pa ni Pablo sa unang Timoteo verse 4:1, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu. Sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya at susundin nila ang mandarayang espiritu at ang mga aral ng dyablo. Papaano ang isang Kristiyano ay iiwan ang kanyang pananampalataya and worse, susundin pa niya ang turo ng mandarayang espiritu ng dyablo. Ito yung maaaring nangangahulugan mga kapatid. Nang isang nailigaw at nadayang proclaiming Christian na yon, ay pwede nating maaaring i-conclude na hindi talaga naging tunay na Kristiyano. O di kaya ay maaari nating ipalagay na siya'y merong napakababaw lamang at napakaliit na pagkaalam tungkol sa aral at turo ng Panginoon. Walang sapat na kabatiran. Kaya kahit sino at anytime maaaring mailigaw ang sino man, lalo na o kahit na ang mga Kristiyano. Ano ang pwede nating gawin ngayon? Kung ito'y isang napaka-alarming na katotohanan para sa iglesia, para sa akin ito isang alarming na pangyayari. Ano ang dapat nating gawin? Alam niyo po mga kapatid, maililigaw lamang ng mandaraya ang mga taong hindi nila alam ang katotohanan. At mababaw ang pagkaalam sa katotohanan. Sino ang pwedeng mailigaw ng kaaway? Sila na walang pagkaalam sa katotohanan at sila na mababaw at ayaw lumago sa katotohanan. Sa madaling sabi, kung malinaw sa iyo kung ano ang katotohanan, kahit ano pang ihain sa iyo ng mga turo, hindi ka basta-basta madadaya ng kahit sino man. Dahil ang katotohanan ang mag-iingat din sa atin para iiwas tayo
sa mga maling katuruan, sa mga bulaan. Kaya kung alam mo kung ano at saan ang tamang daan, hindi ka maililigaw ng kahit sino na may mga dalang ibang turo. Hindi ba kapag kabisado mo yung daan, kahit pa magpa-ikot-ikot ka dyan, makakarating ka doon. Pero yung isang hindi kabisado yung daan, ay kung saan-saan ang makakarating yan, palayo ng palayo. Salip na makarating sa kanyang destinasyon. Ganyan din yan sa ating pananampalataya, mga kapatid. Ganun kahalaga ang tayo'y lumalalim sa katotohanan ng salita ng Diyos. O sabihin mo sa iyong katabi, ganun kahalaga na ikaw ay dapat lumalalim sa salita ng Diyos. Ano ang solusyon? Simple sentence lang. Short sentence. Know and master the truth. Know and master the truth. Hindi mo lamang aalamin, kailangan ka ding nagapakalalim sa katotohanan iyon. Dapat patuloy na nadadagdagan ng ating alam. Dapat patuloy na lumalalim tayo sa ating mga nauunawaan. Sa Diyos, sa Kanyang salita, sa Kanyang kalooban. Hindi ba't kung alam mo at nakikilala mo ang iyong sinasampalatayanan, kahit anumang paraan ng pandaraya ang gawin ng kaaway, kahit magpanggap pa ang mga bulaan na mga lingkod ng Diyos, hindi ka nila madadaya. Hindi ka nila maililigaw. Alam mo yung isang taong, kapag kilala mo na yung isang tao na palagi mong nakakasama, kahit pa yun ay magmaskara, dahil kabisado mo ang lakad, ang kilos, kahit pa magmaskara yan, alam mo kung sino siya. Dahil kabisado mo na kung paano siya lumakad, kung paano siya magsalita. Mahalaga ito, mga kapatid. Dahil nga ang taktika ng kaaway ay pandaraya. Ang kanilang estilo ng pagtuturoy hindi malayong-malayo sa estilo ng tunay. Naunawaan po ba natin? Yung pandaraya. Merong bahagi na ang kanilang pagtuturo may bahaging kaunting totoo. Halimbawa, ang tunay na pera versus sa peking pera. Sa unang tingin, hindi mo agad mahalata ang pagkakaiba ng dalawa. Pagka hindi ka sanay na humawak at magsuri, hindi mo agad mapapansin na, peke pala itong ibabayad ko na ito. Kaya doon naman sa mga tindahan na dahil sanay na silang magsala ng pera, unang tingin pa lamang nila, peke itong binayad mo. Paano nila nagagawa iyon? Ang inamaster nila, hindi yung peke. Ang inamaster nila, yung detalye ng tunay. Yung details ng tunay na pera. Kaya kapag na-master mo na yung details ng tunay na pera, pag merong ligaw na peke sa iyo, ay alam mo na agad na peke iyon. Ganon din po sa ating pananampalataya. Kung kilala natin ang ating sinasampalatayanan at ina-master natin ang katotohanan, madali na lang sa atin na malaman kung alin ang tama at alin ang mali. Sa atin na mga mananampalataya, gusto kong sabihin sa bawat isa na ang pag-aaral ay hindi optional. Kung gusto mong ingatan ang iyong pananampalataya at ayaw mong madaya ng ibang mga turo at ayaw mong manlamig sa iyong pag-ibig sa Diyos, dapat patuloy kang nag-aaral. Nagbubulay. Walang ibang mas mabisang paraan para maingatan natin ang ating sarili laban sa mga bulaan at maling aral, kundi ang magkaroon ng mas malawak at patuloy na lumalalim na pagkaalam at pagkaunawa sa katotohanan.
Kaya pakisabi sa iyong katabi, huwag katamaran ang pag-aaral. Yang mga patamad-tamad, yan ang malaki ang panganib na madaya at mailigaw. Yang mga ayang magbuklat ng Biblia, ayang magbasa, magbulay at dumalo ng mga pag-aaral, hindi ko kayo pinapagalitan ha. Pero sinasabi ko po sa inyo, kung gusto nating ilayo ang ating sarili sa panganib na madaya, ganito ang tamang disiplina na dapat meron tayo bilang Kristiyano. Mas malapit sa panganib na madaya at mailigaw ang mga taong walang alam. At kahit ang panlalamig sa pananampalataya, sinabi ni Jesus, merong mga manlalamig sa kanilang pag-ibig, ay hindi natin pala pwedeng isisi kahit sa mga pinagdadaanan natin kaanumang kabigat iyon. Dahil yung panlalamig ay maaari palang palatandaan na hindi ka na lumalalim sa pagkakilala mo sa Diyos. Lalo na kung ikay nananatiling nanlalamig sa mahabang panahon. Yun ay maaaring indikasyon na ikay tumigil na sa pagkilala sa Diyos at paglalim sa katotohanan sa Diyos. Kaya kung tayo nakakaranas ng anumang panghihina sa kasalukuyan, saan tayo babalik? Babalik tayo sa salita ng Diyos. Doon tayo babalik. Merong utos from Old Testament, ang sabi kay, kanino ba sinabi yun? Yung pumalit kay Moises. Kay Josue, sabi ni Moises kay Josue, be strong and courageous. Nung maunawaan ko ito, hindi lamang siya isang pangungusap na magpakalakas at magpakatatag. Ang ibig sabihin talaga nun ay, manatili ka sa Diyos at magpatuloy ka sa pagkilala sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng be strong and courageous. Hindi yung literal na mag-exercise ka lamang at mag-gym. Manatili ka sa Diyos at patuloy na lumalim sa pagkakilala sa Diyos. Parang ugat ng puno lang po yan. Paglalim ng ugat ng puno, pagtibay ng punong iyon. Kahit anong dumating na unos, hindi siya basta-basta may tutumba. Pangalawa na tagubilin, sa verse, babasahin ko sa version ni Marcos, the same din lang po yun. Pero babasahin ko sa version ni Marcos, chapter 13, verse 13. At kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga tao, dahil sa aking pangalan, datapwat, ang magtiis hanggang wakas, ay siyang maliligtas. Pangalawa, magtiis hanggang wakas. Lumang salin ng Bible, I think yung aking kinuha na yun. Kasabay ng pagdami ng mga madadayat maililigaw, ay yung pagtindirin naman ng pag-uusig sa mga Kristiyano. Sa teksto natin sa Mateo 24, nasa verse 9 sinabi yon. Sa mga panahong iyon, kapuputan kayo ng lahat, hindi lang ng iilan, dahil sa akin. Isasakdal kayo at pahihirapan at papatayin. Again, ginamit yung salitang maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo nila ang isa't isa ng isa't isa ang kanyang kapwa. Ang pag-uusig ay paraan ng kaaway para i-discourage ang mga Kristiyano na magpatuloy sa kanilang pagsunod sa Diyos. Kaya kung hindi man umubra yung unang estratehiya na iligaw ka sa maling aral, ang isa pang estratehiya ng kaaway para pabagsakin ang mga Kristiyano ay sa pamamagitan ng mga pag-uusig at pagpapahirap. Yan ay nangyari noong panahon ni Jesus dito sa lupa. At sa panahon ng mga unang alagad, sila'y inuusig, pinagpapatay, literal. Para ano? Para pigilan ang kanilang paglaganap. Pero kabaliktaran na nangyari nun, lalong lumaganap. Ang sabi ni Jesus sa Mateo 24 verse 13, above version ng Bible.
Datapwat ang magtiis hanggang wakas. Sa wakas ay siyang maliligtas. Hindi sinabi ni Jesus na aalisin ang paghihirap. A-excuse ko na kayo sa mga pag-uusig. Sa halip, ang sabi ni Jesus sa binasa natin, paiiksiin ng Diyos ang panahong iyon, alang-alang sa mga hinirang. Kaya meron talagang mararanasan mga pag-uusig at pagpapahirap na naghihintay. Ang pag-uusig ay karanasang hindi maiiwasan ng mga tunay. Lagi kong inakabit yung salitang tunay. Na mga tunay na sumasampalataya at sumusunod kay Jesus. Sa ibang salin, at maaring yun ang version sa inyong Bible, yung magtiis hanggang wakas, ang salin sa inyong Bible marahil ay manatiling tapat hanggang wakas. Kaya ano ang sinusubok sa panahon ng pag-uusig at pagpapahirap? Ano ang sinusubok? Ang sinusubok ay yung ating katapatan sa Diyos. Yung katapatan ng ating pananampalataya. At yung tiwala natin sa isa't isa. Dalawa. Yung katapatan ng ating pananampalataya kay Jesus at yung pagtitiwala natin sa isa't isa. Bakit? Kasi sinabi ni Jesus, mapupuot kayo sa isa't isa at ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Ang pangungusap na po ito ay pangungusap para sa iglesia. Hindi ito pangungusap para sa mga tagalabas. Malalaman kung sino-sino ang mga tapat at magtatapat hanggang wakas sa kanilang pananampalataya kay Jesus, kung sa kabila ng mga pag-uusig na ito, ay hindi sila bibitaw sa kanilang tiwala at pag-asa kay Jesus. Hindi ba yan ay isang totoong karanasan naman marahil sa marami? Kapag napakahirap ng pinagdadaanan sa buhay, dalawa lamang ang pwede maging reaksyon ng isang tao. It's either sisihin niya ang Diyos o paghanapan ng Diyos o lalong umasa at magtiwala sa katapatan at kabutihan ng Diyos. Ngayon, ang sabi ng ating talata, sa pagbalik ng Panginoong Hesus at sa nalalapit niyang pagbabalik, patindi ng patindi ang mga paghihirap na ito, ang mga pag-uusig na ito, at yung tinatawag na Great Tribulation. Ano ang inaasahan sa ating mga Kristiyano kung gayon? Kailangan nating matutunang magtiis. Huwag magreklamo sa kaunting hirap na pinagdadaanan mo ngayon dahil sa iyong pananampalataya kay Jesus. Baka napakalayo pa niyan sa ina-describe ni Jesus sa talatang ito. Gasino na kung hilingin sa atin na magtiis na wag munang kumain ng isang buong araw para sa pag-aayuno at pananalangin. Gasino na umabsent ka muna ng 2 araw sa trabaho, alang-alang sa inapagawa ng Diyos sa iyo. Ano ngayon kung mabawasan ang sahod mo? Magtiis muna na hindi kumpleto. Gasino na kung mapawisan ka sa init at mangitim ng konti para lamang sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Gasino na lamang kung magtiis tayo ng pagod sa loob ng 1 linggo dahil sa ating pagtubog sa gawain ng Panginoon. Gasino na ang tiisin ang masasakit na mga salita na bibitaw ng mga tao sa ating paligid dahil sa pagpili nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Gasino na lamang ang mga paghihirap na idinadaing natin ngayon kumpara sa naghihintay na dadanasin ng ina-describe ni Jesus sa talatang ito. Hindi pa tayo umaabot sa punto na nakataya na ang ating buhay, mga kapatid. And yet, madali na tayong dumaing at magreklamo. Anong hirap ng buhay na ito? Kung kailan ako naging Kristiyano, doon pa lalong naging mahirap ang buhay ko. Ang ating pananampalataya at pagsunod kay Jesus ay hindi tungkol sa kaginhawahan. Pwede mo ba sabihin sa iyong katabihan? Ang ating pagsunod kay Jesus ay hindi lamang tungkol sa kaginhawahan at ang totoo hindi yun ang kanyang ipinangako. Bagaman
Hindi naman nangangahulugan na hindi tayo pagpapalain ng Diyos. Pero ipinagpauna na ni Jesus na sa lahat ng mga susunod sa Kanya, ang naghihintay ay magpapasan kayo ng krus. Merong mga paghihirap, merong mga pagtitiis, merong mga sakripisyo. Kaya kung itinuturing natin ang ating pananampalataya kay Jesus, ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay, dapat nakahanda rin tayong tanggapin at harapin anuman ang hirap na kaakibat nito. Huwag lamang doon sa puro saya. Present ka lamang pag merong mga celebration sa iglesia. Pero pag merong mga pagtutulungan at mga pawisan, anong hirap hagilapin? Again, wala po akong pinapagalitan ha. Pero gusto ko lamang ilatag ang realidad na ito na nangyayari sa iglesia. Pahayag chapter 2 verse 10. Huwag mong katakutan ang mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Tandaan mo, ipabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang isang pagsubok. Magtiis kayo sa loob ng 10 araw. Ito po'y prophetic na mga talataan. Manatili kang matapat hanggang kamatayan at ipagkakaloob ko sa iyo ang tutong ng buhay. O, pakisabi sa iyong katabi, manatili kang tapat hanggang kamatayan. Ibig sabihin din nun, sa kabilang salita, magtitiis tayo hanggat narito tayo sa mundo, ay tayo patuloy na magtitiis. Sa mga tiisin pwede nating danasin. Kung ipahintulot man ng Diyos na tayo makaranas ng matinding pag-uusig, katulad ng ina-describe ni Jesus sa ating teksto, dahil sa ating pananampalataya, wag agad tayong susuko. Wag kang bibitaw sa iyong pananampalataya. Wag mong tatalikuran ng iyong pananampalataya. Yan ang pinakamali at masamang pasya na pwede mong gawin. Kung dumanas man tayo ng matinding paghihirap at pagsubok, ang pahayag ay nagsasabing, huwag katakutan ng mga pag-uusig. Dahil ito'y dadaan din lang naman. At sa dulo, merong naghihintay na gantimpala. Sabi pa ni Santiago, the same thought din, chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Sana'y ma-encourage tayo mga kapatid sa mga talatang ito, na hindi rin naman lulugihin ng Diyos o hindi rin naman iiwanan at hayaan ng Diyos ang Kanyang mga anak, ang Kanyang mga hinirang sa panahon ng kanilang pagtitiis. Marunong ang Diyos na umagapay at marunong din ang Diyos na gumanti sa Kanyang mga lingkod na magtatapat hanggang wakas. Kaya hanggang saan ang ating pagtitiis? Hanggang saan ang inaasahan tayo magtapat? O hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Pangatlo po, natagubilin, maging handa palagi. Sabihin mo nga sa iyong katabi, nakahanda ka ba? Mahalaga po yung maging handa, hindi lamang handa, palagi. Okay. Yung chapter 20, yung Mateo 24 verse 42. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. And then talon tayo ng verse 44. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Hindi lamang po, kung meron mang isa sa pinaka-highlight na tagubilin sa mga talataang ito, ay yung salitang magbantay at maghanda. Yan ang paulit-ulit. Hindi lamang isang beses binanggit ni Jesus. Hanggang sa chapter 25, yung mga illustration na ginamit ni Jesus ay patungkol sa paano maghahanda at kaano kahalaga yung paghahanda. Ngayon tanong, bakit dapat tayong maghanda? Merong 3 litaw na sagot sa mga talata. Una,
Bakit dapat tayong maghanda? Dahil hindi natin alam kung kailan ang saktong pagbalik ni Jesus. Hindi natin alam yung saktong panahon, araw, oras. Yan ba'y taglamig, tag-ulan, tag-araw, o anumang season ng taon? Hindi natin alam. Walang nakakaalam. At walang sino man na nakakaalam. At ang totoo, kahit ang anak mismo si Jesus, bilang tao, sabi niya, hindi rin niya alam. Verse 36, ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Bilang tao, nung inasabi ito ni Jesus, hindi niya alam kung kailan yung araw na yon. Pero siyempre, bilang Diyos, alam niya yon. Sa madaling sabi, lihim sa lahat ang petsa kung kailan mangyayari ang muling pagbabalik ni Jesus. Ang maaaring pala isipan sa atin ay, bakit walang pinagsabihan ang Diyos kahit isa sa kanyang mga anghel? Kung kailan mangyayari ito. O kahit isa sa mga propeta niya sa mundo. Ito'y para masubok kung sino ang totoo at sino ang hindi. Sino ang tapat at sino ang hindi. In short, sa araw ng pagbabalik ni Jesus, doon magkakaalaman kung sino ang mga tunay na mayroong pananalig kay Kristo at sino ang mga nagkukunwari lamang. Kasi again, sabihan ni Jesus dito, hindi, yung mga Kristiyano, yung mga professing Christian, yung mga nagpahayag na sila'y Kristiyano. Verse 46, mapalad ang aliping iyon, isang illustration ni Jesus, kapag dinatnan siya ng gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago bumalik ang Panginoon. At sisimulang bubugin ang kanyang kapwa alipin. Makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Ngayon, babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. At buong higpit na siya'y parurusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. At doon tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Meron dalawang klase ng tao dito. Yung isa, ina-describe ni Jesus na mapalad. Ito yung aliping handa sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Pero yung isang alipin, ina-describe ni Jesus na masamang alipin. Kasi ito yung aliping hindi handa at hindi ipinaghahandaan ang pagbabalik ng kanyang Panginoon. Dahil ang isip niya, matagal pa yun. 5 years from now pa yun. 10 years from now pa yun. Tagal pa yun. Magapa-jamming muna ako. Mapunta muna ako sa aking mga kumpare. Magatagayan muna. Sino na yung mag-relax doon. Pero ang hindi niya alam, babalik ang Panginoon niya sa araw na hindi niya inaasahan, sa oras na hindi niya alam. Take note po mga kapatid, na ang dalawang ito ay parehong mga nagsabing sila'y Kristiyano. Ito'y description ng dalawang parehong nagpahayag na sila'y Kristiyano. Ang isa ay sinasabing tunay at inapatunayan ni Jesus na tunay. At ang isa ay peke. Bakit? Kasi ginamit ni Jesus yung salitang mapagpaimbabaw. Ang sabi natin last Sunday sa mensahe natin tungkol sa pagpapaimbabaw, kapag sinabi nating mapagpaimbabaw, ang ibig sabihin ay mga taong hindi totoo sa kanilang pananampalataya. Nagpapakilala silang Kristiyano, pero ang totoo sila'y hindi Kristiyano. Sila'y Kristiyano lamang sa salita, pero hindi sa gawa at sa pamumuhay. Kaya sa pagbalik ng Panginoong Yesus, malalaman kung sino ang mga tunay at mga nagkukunwari lamang na Kristiyano. Kaya nga pagdating ng Panginoong Yesus, marami ang mabibigla.
at magbibigay ng maraming dahilan. Panginoon, papasukin niyo po kami. Katulad ng illustration ni Jesus dun sa 10 dalaga. Hindi natin babasahin. Pero medyo naantala yung pagdating ng ikakasal na lalaki, kaya itong 10 naghintay, pero yung 5 sila ay ready, patuloy naghahanda. Yung kanilang ilawan, hindi nila pinayagang manatiling mamamatay ang ilaw at pinanatiling may gas. Pero yung 5, hinayaan na nagpa-jamming-jamming lamang hanggang maubusan. Yan nung dumating ang lalaking ikakasal, nakapasok na yung 5 dahil ready sila, nakaredy yung kanilang ilawan. Pero yung 5, kailangan humanap muna, umalis muna kasi kailangan nila para mapailaw yung kanilang ilawan. Hanggang sila'y napagsarahan ng pinto. Pagdating ng Panginoong Hesus, marami ang mapapagsarahan dahil hindi sila handa. At kahit paano ang ilatag natin pangangatwiran at dahilan, Panginoon, kami po yung kasama sa mga nagpalayas ng demonyo. Nangaral po kami dyan. Ang sasabihin ng Panginoon, lumayo kayo, mga mapaggawa ng masama, hindi ko kayo nakikilala. Kaya sa araw ng pagbabalik ni Jesus, ano man ang ilatag o sabihin nating dahilan, ay hindi natatanggapin pa ng ating Panginoon. Verse 27, sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kita niyo po yung pagguhit ng kidlat, mabilis lang. Ganyan kabilis ang pagdating ng Panginoon. Kung ganun kabilis, nakakatakot iyon. Kasi wala ka man lamang panahon para kahit magbihis. Kung ikay kasalukuyan naliligo, at biglang dumating ang Panginoon, o kasalukuyan kang kung ano lang ginagawa mo, sabi doon, kasalukuyan kang nakikipag-inuman, kung sa iyong kapwa marites, kasalukuyan kang nag-vlog, biglang dumating ang Panginoon. Wala ka ng panahon para mag-prepare. Kung ikay biglang maabutang nasa sabungan, biglang maabutang nasa inuman, biglang maabutang nakikipagchismisan, biglang naabutan naglalaro ng kung ano-ano. Kaya ang pinakamatalinong gawin ay ngayon pa lamang gawin mo na ang dapat mong gawing paghahanda. Ibig sabihin, huwag mong sabihin na bukas na ako gagawa. Ngayon, gawin mo ang dapat gawin na inapagawa ng Panginoon sa iyo. Kung ikaw ay inaanyayahan ni Jesus na lumapit sa Kanya at manumbalik sa Kanya, ngayon ang panahon para ikay magsisi at manumbalik sa Diyos. At sumunod sa Kanya. Ngayon ang panahon para ayusin mo ang iyong buhay. Hindi sa panahong nariyan na si Jesus. Pangalawa, bakit dapat maghanda? Dahil minsan lamang itong mangyayari, wala nang susunod pang pagbabalik. Wala nang third coming. Sabihin mo sa iyong katabi, wala nang third coming, ha? Wala na. Ito na ang last and final coming ng ating Panginoong Yesus. Parang sa biyahe lang ng bus yan. Yung last and final trip. Pagka hindi ka nakasakay doon, maiiwanan ka ng biyahe. Sino po sa inyo nakaranas ng maiwanan sa biyahe? Ano ang pakiramdam? Naranasan ko na dati yan, anong sama ng loob ko? Ay uwi man din. Wala nang masakyan eh. Malungkot pero nakakatakot din na maiwanan kasi papaano ka makakarating sa iyong pupuntahan kung wala ka ng masasakyan. At hindi ka na rin makakabalik. Dahil kung last na yon, at ang pagdating ng Panginoong Hesus ang last and final na, tunay na kaawa-awa ang mga taong madadat ng hindi handa.
Kaya bakit dapat tayong maganda at magbantay? Dahil wala nang susunod pa pagkatapos nito. Wala nang pangatlong pagbabalik. Ang pagbabalik ni Jesus, yun na ang huli. Kaya ngayon na may panahon ka pa, ayusin mo na ang buhay mo. Pagsisihan at talikuran ng iyong mga kasalanan. At ipaglingkod ang natitira mong buhay at lakas kay Jesus. Huwag mo nang ipagpabukas pa. O sabihin mo sa iyong katabi, huwag mo nang ipagpabukas pa yan. Ngayon mo na gawin. Ngayon mo na pasyahan. Dahil wala na tayong pagkakataon pa na isaayos ang ating buhay kung dumating na ang Panginoon. Unang Juan chapter 3 verse 2, mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayon man, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya, guhitan niyo po yung huling part na yon. Ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis. Tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ano ngayon ang inaasahan sa atin, sa ating paghihintay kay Jesus? Anong klaseng paghihintay ang dapat nating ginagawa? Dapat tayo namumuhay at nagsisikap mamuhay ng kalugod-lugod, matuwid, banal sa paningin ng Diyos. Katulad ng naging pamumuhay ni Jesus. Magpakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Kaya ang inaasahan sa ating mga Kristiyano ay tayo mamumuhay ng malinis at matuwid katulad ng naging pamumuhay ng ating Panginoong Yesus dito sa lupa. At ang goal natin ay maging katulad niya. Matulad sa Kanya. Nang aking inabulay-bulay ito, numating sa akin ng pag-iisip na, hindi ba ito nagsasabing din sa atin na ang kikilalanin lamang ni Jesus sa Kanyang pagbabalik ay yung makita niyang katulad niya. Nagpapakalinis tulad ni Kristo. Ang kikilalanin lamang ni Jesus sa Kanyang pagbabalik ay yung namuhay na nakatulad ng Kanyang pamumuhay. Yung mga nagsikap na sundan ang Kanyang pamumuhay at halimbawa. Yung mga Kristiyano na nanatiling sinusundan ang halimbawa ni Jesus. Ito ay isang mahalagang paalala at the same time may babala. Gaano tayo katiyak, nakikilalanin tayo ni Jesus sa Kanyang pagbabalik o baka tayo lalampasan lamang ni Jesus at sasabihin, hindi kita kilala. Malungkot yun. Sana'y wala sa atin dito ang lampasan at masabihang, hindi kita nakikilala, ikaw na mapaggawa ng masama. Kung ngayon na hindi ka pa sigurado, may pagkakataon ka pa para tiyakin ang iyong kalagayan sa harapan ng Diyos at pagkatapos, siguraduhin mo ng bawat araw mo ay araw na magbibigay lugod sa Panginoon. Pangatlo, bakit dapat tayo maghanda? Dahil ito'y malapit na. Dahil ito'y malapit na. Santiago chapter 5 verse 8, dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob, sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Bagaman hindi natin alam kung kailan ang saktong araw, oras, pero malinaw ang Bible sa pagsasabi ng ilang mga palatandaang mangyayari. At yan ay nasa Mateo 20 po na binasa natin. Magkakaroon ng kaguluhan sa mga bansa, maglalaban-laban ang mga bansa-bansa, bawat bansa, magkakaroon ng matinding mga kalamidad, paghihirap, iba't ibang mga lindo sa iba't ibang lugar, magkakaroon ng mga may matitinding pag-uusig at paghihirap, maglilipan ang mga bulaang guro't maling aral, at kapag ka naipangaral na ang mabuting balita sa lahat, sa bawat sulok ng mundo. Kung mau-observe natin na nangyayari ng mga bagay na ito, yun ay palatandaan, kapatid, na talagang malapit na
magbalik ang ating Panginoong Hesus. Tatanong niyo kayo, nakikita niyo po bang nangyayari nito sa panahon natin ngayon? Sa oras ng tao, ang oras ng tao ay iba sa oras ng Diyos. Sabi ni Pedro sa 2 Pedro chapter 3 verse 8, ngunit huwag niyong kalimutan nito mga minamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay isang taon, ang isang taon ay isang araw lamang. O 1,000 taon, Ang 1,000 taon ay isang araw lamang sa Diyos. Kaya yung counting, 1,000 sa atin, sa Diyos, isang araw lang yon. Ano ngayon ang dapat nating gawin? Bilang mga Kristiyano, dapat tayong maging masigasig araw-araw sa pagtupad ng kalooban ng Diyos at sa pagsasagawa ng gawain ipinapagawa niya. Hindi tayo dapat magpatulog-tulog sa pansitan. Huwag magpatamad-tamad sa gawain. Huwag pa-absent sa pagsamba. Aray ko po. Again, wala po akong pinapatamaan ha. Pero kung tamaan man, ay salamat may pakiramdam ka. Samantalahin ang bawat pagkakataon na meron tayo para makapaglingkod sa Diyos. Again, wag mo nang ipagpabukas pa. Dahil baka wala nang dumating na bukas. Lucas 21:34. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay. O guhitan nyo mga intindihin. Sabi mo sa iyong katabi, bawasan mo yung pagkabisi mo sa intindihin. Wala ka ng panahon sa gawain. Ano ang mga intindihin nyo sa buhay na kumukuha na ng inyong panahon na wala na kayong panahon para sa Diyos? Ano ang sabi ng sunod na praise? Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa. Hindi po muna ako makasamba ngayon, ang dami kong labahin. Hindi po muna ako makasamba ngayon. Kailangan kong samantalahin sa palengke, ang daming tao. Tiyanggi ngayon. Doble ang kita. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa. Alam niyo po yung salitang abutan, ibig sabihin wala kang kawala. Hindi ka na makakatakas pa. Sa oras na dumating ang Panginoon at madatnan ka niya na hindi handa, alam niyo yung merong isang kwento dati na nangyari, huli sa akto, yung kanyang asawa, nangangalabit, o nakita sa restaurant, o walang takas. Yun ang ibig sabihin ng baka maabutan. Hindi ka makapagpaliwanag na, ay, hindi, nandoon ako kay kumpare. May kinuha lang ako. Hindi, kitang-kita. Wala ka ng takas. Ganon din sa pagdating ng Panginoong Yesus. Pag naabutan ka, wala ka ng takas. Wala ka ng pagkakataon pa para makapagtago. O sabihin mo, yari ka. Kaya sa pagbabalik ng Panginoon, ang pinakamahusay na paghahanda sa atin bilang mga Kristiyano ay sa pamamagitan ng araw-araw na matapat na paglilingkod sa Diyos at araw-araw na pagsisikap na mamuhay ng matuwid sa paningin ng Diyos. Mahalaga po yung salitang araw-araw. Dahil ang sabi ni Jesus, maging handa kayo sa lahat ng oras. Pang-apat at panghuli, na tagubilin ni Jesus, bagaman halos kakambal ito ng maging handa, ay yung manalangin palagi. Verse 36, Lucas 21 verse 36, the same din lang po ito sa version ng ni Lucas ko babasahin. Lucas 21 verse 36, kaya maging handa kayo sa lahat ng oras, lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Tayo nasa huling panahon na at ang mga palatandaan ay nariyan na. Ngunit in reality, hindi natin pwedeng maitanggi na walang sino man sa atin ang totoong nakaka-perfect araw-araw na mamuhay ng matuwid at banal. Kung sa ating sariling lakas lamang.
Kaya habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, mas lalong tumitindi ang mga labang espiritual. Nararamdaman niyo po ba yung mga kapatid, na the more na nagsisikap po makasunod sa kalooban ng Diyos, the more na lumalakas ang laban. Laban sa kasalanan. At ang sino man sa atin bilang mga Kristiyano ay maaaring makaranas sa mga pagsubok na ito sa pagsunod kay Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus, maging handa kayo sa lahat ng oras. And then lagi ninyong idalangin na kayo bigyan ng lakas ng Diyos. Ngayon tayo hinihikayat ni Jesus na manalangin palagi. Manalangin palagi. Sa madaling sabi, ang pananalangin palagi ay merong mahalagang papel na gagampanan kung gusto nating makasurvive at magtagumpay sa laban at mga pagsubok kaakibat ng pagsunod kay Jesus. Ang panalangin, ang paraan para tayo patuloy na makatanggap ng lakas at biyaya galing sa Diyos para makapagpatuloy sa ating laban at sa ating paglalakbay. Kaya kapag hindi ka nananalangin, unti-unting madidrain ang lakas na meron ka, kahit ikaw pa ang pinakamakisig na tao, kung hindi ka nananalangin, madidrain ang iyong espiritual na lakas. Bibigay ka. Hindi mo kakayanin ang parating. Kaya sa mga taong palaging nasa diwa ng panalangin, sila yung mga taong palaging handa. Ibig sabihin, sila yung mga walang ipag-aalala. Kung anumang araw dumating si Jesus, excited sila. Sa halip na takot ang meron sila, excitement ang meron sa kanilang puso. Ngunit sa mga hindi naghahanda, hindi nananalangin, karapat-dapat lamang na mapuno kayo ng takot. Mapuno ng takot. Dahil talagang nakakatakot ang araw na yon para sa mga hindi handa. Sinabi pa ni Jesus, mangagpuyat kayo sa pananalangin. Ito'y katumbas ng pagsasabing, huwag kang patulog-tulog. Bawal ang patulog-tulog. Kung ayaw mong maisahan ng kaaway, huwag kang patulog-tulog. Alam niyo po yung isang tulog-tulog? Alam niyo pag tulog yung tao? Lalo ko ang himbing ng tulog. Isa yung nakapanood ako ng video. Ang sarap ng tulog ng kanyang tatay, nanay. Yung bata maaga nagising, ay may pentel-pen. Dinruwingan ba naman yung mukha ng kanyang magulang? Pinaglaruan. Ay, gising naman ng mga magulang, walang kaalam-alam na gano'n ang hitsura nila. Anong ibig sabihin nun? Kapag katulog tayo, malaya ang kaaway na tayo paglaruan. Kasi hindi tayo makakalaban. Bakit kasi tulog ka? O sabihin mo sa iyong katabi, bawasan ng tulog. Huwag palaging tulog-tulog. Manalangin din. Kung ayaw mong ikipaglaruan ng kaaway at mapabagsak ng kaaway. Yung mga taong puro tulog lamang, hindi nananalangin, yan ang mga taong madaling mapabagsak. Kaya kapag hindi natin matututunang gawing habit ang pananalangin, wala tayong sapat na pangdepensa sa ating sarili laban sa mga pakana at atake ng kaaway. Marcos chapter 13 verse 35. Gayon din naman, maging handa kayo lagi sapagkat hindi nyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Ito'y maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, o sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Kaya, anumang bahagi ng buong maghapon ng araw, pwedeng dumating ang Panginoon. Yan ay maaaring sa pagdilim na, madilim na, o maaaring sa kalaliman ng gabi, maaaring naman sa madaling araw, o pwedeng sa umaga sa araw mismo. Ibig sabihin, anytime, any hour, any minute, any seconds, pwedeng dumating na ang Panginoong Yesus. At habang papalapit ang kanyang muling pagbabalik,
Sa atin ng mga Kristiyano, hindi naman inilihim ni Jesus na lalong titindi ang laban na meron tayo. Lalong bibigat ang mga laban. Lalong dadami ang mga tiisin. Ngayon hindi natin ito kaya sa ating sariling lakas. Aminin natin na sa ating sarili hindi natin kaya yung mga parating na yan. Kaya ibinigay ni Jesus ang solusyon, pray. Pray. Kung hindi tayo hihingi ng dagdag na lakas espiritual sa pamamagitan ng pananalangin, walang sino man sa atin ang magagawang makapananggumpay kahit ang makasurvive, hindi natin kaya sa laban. Sabi ni Jesus, marami ang maililigaw, maraming madadaya. In short, marami ang mapapahamak. Sino-sino kayang kasama sa mga tinutukoy ni Jesus na maraming maililigaw? Hindi natin alam kung sino-sino yon. Pero isang bagay ang malinaw, na sa pagbabalik ng Panginoon, ang makakapanatili lamang hanggang wakas ay yoong may mga sapat na lakas para ma-endure ang kanilang mga haharapin at dadanasing mga paghihirap, pagsubok, at ano man yon. At paano tayo magkakaroon ng ganung lakas? Pray. Ask for strength sa Panginoon. Dahil hindi natin alam kung sino-sino, mahalaga din po mga kapatid, na bantayan natin ang isa't isa sa pananalangin. Kaya hindi lamang tayo sa ating sarili, bilang isang iglesia, dahil hindi natin alam kung sino-sino at kailan tayo aatakin ng kaaway. Mahalaga na bantayan natin ang iglesia, ang isa't isa sa panalangin. Sabihin mo sa iyong katabi, idadamay mo din ako sa oras ng iyong pananalangin. Alalahanin mo rin ako kapatid sa oras na ikay mananalangin. Sabi ni Pablo, mag-ingat ang sino mga nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya'y mabuwal. Ibig sabihin, huwag kang palagay loob na ikaw ay okay ngayon at bukas ganun ka pa rin. Huwag magpabaya. Hindi natin na alam ang mga naghihintay sa araw ng bukas. Maaring kinaya mo ang parating ngayon, pero sino magsasabi sa araw ng bukas? So pray. And pray for each other. Kailangan natin ang suporta ng Diyos at lakas ng Diyos, at kailangan din natin ang suporta ng isa't isa sa ating mga pananalangin. Sa akin pong pagtatapos, babalikan ko lamang yung verse 31 sa Matthew 24. Sa hudyat ng malakas sa tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Ang araw ng Panginoon ay dakilang araw, katulad ng sinabi ko sa aking panimula kanina, para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dakilang araw ito para sa iglesia. Titipunin ang lahat ng mga hinirang. Ibig sabihin, sa tulong ng mga anghel, tayo'y magtitipon-tipon at magsasama-sama bilang isang iglesia sa kabuuan. Lahat ng kabilang sa hinirang ng Diyos. Ngayon ito ang aking panalangin at sanay at the same time inapag-alala. Sa mga maraming kasama natin at kakilala sa iglesia, gaano katiyak na lahat tayo ay magkikita-kita sa panahong iyon? Sana'y lahat tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, gusto kong ikay kasama doon. Gusto kong ikay makita doon. Gusto kong tayo mag-meet doon. Amen. Unang Tesalonica chapter 4 verse 16. Sa araw na yon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay at nanalig kay Kristo. Kaya yung mga nauna sa atin ay mamimit din natin. At pagkatapos, ang mga buhay pa ititipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ng Panginoon at sa gayoy makakapiling natin siya magpakailanman. Wow! What a day! What a great day! Hindi po ba?
Nakaka-excite na araw. Ito ang pinakadakilang araw at pinakamasayang araw sa atin bilang mga Kristiyano. Sa wakas, hindi na by sight, kundi makikita natin si Jesus face to face. Amen po ba? At makakasama na siya magpakailanman. Pero ito ang aking bad news. Sa kabilang banda, sa mga hindi kabilang sa hinirang, ano ang araw na ito? Ito ang pinaka-nakakatakot, nakakasindak, nakakapangilabot na araw. Sabi ni Pablo sa unang Tesalonica chapter 5 verse 2, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabing ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan at hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Sana hindi kasama doon ang mga mahal natin sa buhay. Ang isa sa aking panalangin noon pa hanggang ngayon, sana yung aking mga naging matagal na kasama sa pamilya, kamag-anak na naging malapit sa aking puso, sana'y kasama ko silang makita sa araw na yun. Sana hindi sila kabilang doon sa mga hindi kikilalanin ni Jesus. Meron po ba kayong ganoong pangamba at panalangin sa inyong puso? Sana hindi kasama doon si tatay. Sana hindi kasama doon si nanay. Sana dito sila kasama. Hindi ba't ito isang panawagan sa atin bilang isang iglesia na dumulog tayo ng sama-sama sa panalangin sa Diyos? Kung malapit na ang kanyang pagbabalik, merong mga nasa loob ng iglesia, malungkot man at masakit sabihin, ang hindi kabilang doon. Kahabag-habag at katakot-takot na araw ito. Ito'y paalala para sa bawat isa sa atin sa nasa iglesia, na huwag tayong pakampante sa ating kasalukuyang kalagayan. Hindi ibig sabihin na ikay nagpahayag ng pananampalataya kay Jesus, ay ikay magpaparelax-relax na. Dahil kumuligtas ka na. Hindi ibig sabihin na member ka na ng isang church o CLJC ay relax ka na. Mayroong hinihingi at hinahanap na patunay sa ating pananampalataya. At yun ay isang buhay na nagbabago. Isang buhay na sumusunod sa ipinapagawa ng Diyos. Isang buhay na walang hindi ipinagkakait sa Diyos. Isang buhay na handang ibigay ang lahat para sa Panginoon. At isang buhay na wala nang iba pang sinasandigan at pagtitiwalaan kung hindi si Kristo lamang. Babalik na po ang ating Panginoong Yesus, panahon na para mag-ayos ng buhay. Panahon na para manumbalik sa Kanya. Panahon na para gugulin mo naman ang mga araw na ito sa paglilingkod sa Kanya. Pagpalain po tayo ng Panginoon.